Bilang paghahanda sa posibleng epekto ng kaguluhan sa Israel at Iran, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na tutukan ang sitwasyon sa dalawang bansa. May detalye si Gav Villegas. Tiniyak ng Malacanang na nakatutok ngayon ang pamahalaan sa posibleng epekto ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon doon. Bukod pa ang pag-atas sa mga ahensya ng gobyerno na maging handa sa posibleng epekto nito. Katunayan, ayon kay Undersecretary Castro na ayon sa Energy Department, required ang mga oil company na magsagawa ng 30-day inventory sa mga produktong petrolyo. Handa rin ang gobyerno na ipatupad ang fuel subsidy sa mga maapektuhan kung kakailanganin. Kaugnay naman sa supply ng fertilizer o abono na malaking porsyento ng supply ay galing sa Qatar, sinabi ng palasyo na pinaghahandaan na rin ng DA ang posibleng epekto ng kaguluhan. Nakausap po natin kanina lamang po si DA Secretary Laurel at sinabi po niya na ready naman po at kung mangyayari man po ito, maaari po tayong kumuha sa ibang parte ng mundo na malapit sa atin, katulad po ng Brunei. At nakikita rin naman po ng DA na hindi naman ito magdudulot ng pangmatagalan na problema, lalo-lalo na po kung hindi naman daw po isasara ang sea lanes. So, let's just pray for that. Samantala, aabot na sa 7 ang bilang ng mga Pilipinong nasugatan sa pagtama ng mga ballistic missile ng Iran sa Israel. Ayon sa ating embahada sa Tel Aviv, 5 sa mga ito ang nakalabas na ng ospital at mayroon pang isa na patuloy na ginagamot. Binisita rin ni Philippine Ambassador to Israel Eileen Mendiola ang Filipina caregiver na kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon matapos tamaan ng missile ang kanilang tinitirhang bahay. Kasalukuyan itong nasa intensive care unit ng Shamir Medical Center na isa sa mga nangungunang ospital sa Israel. Nauna nang sinabi ng palasyo na mayroong contingency measures na inilatag ang pamahalaan para tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa oras na tumindi pa ang sitwasyon sa Israel. Ayon sa mga ulat, aabot na sa 24 ang bilang ng mga namatay sa Israel habang 224 naman ang bilang ng mga namatay sa Iran dahil sa nagpapatuloy na missile attacks sa pagitan ng dalawang bansa. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.